Hello guys, good morning. It's Sunday and I hope everything's okay sa inyo. Maglisod gid ko. May nahihirapan talaga ako mag-Tagalog guys. Kaya i-try ko sa sarili ko na magsalita ng Tagalog para naman maintindihan ng mga Pilipino na ang language nila ay Tagalog. So today ay gagawa ako ng pinacho torta guys, and guys, hindi ako marunong mag-bake pero tinignan ko lang sa YouTube or sa TikTok, kinapi ko lang, charot. So ngayon is my husband's birthday. Actually ang birthday niya talaga bukas, pero pupunta ang mga relatives niya, so di-advance na lang kasi bukas is school ng mga anak ko. Before akong magluto ay tumingin muna ako sa YouTube or TikTok kung anong gagawin ko, anong mga ingredients, anong dapat gawin, mga instruction. Pasensya na bilis-bilis yung pagsasalita ko, kayo na lang mag-intindi. So ito yung mga ingredients na gagamitin ko sa pinacho torta. So sinukat ko na lahat para hindi boring yung video ko, para diretso agad. So 2 teaspoon vanilla powder, 5 dl na patatas na harina, pero doon sa YouTube ang kita ko is yung common na harina, pero yung asawa ko is allergy siya ng common na harina, kailangan na special na harina, so need niya ng gluten free. So ito yung ginamit ko, patatas harina 5 dl, 2 teaspoon na baking powder, 5 egg yolk, 2 dl na sugar, 100 gram na butter, and ito siya is 3/4 dl na gatas. And then dito sa top, sa gagawa tayo ng maring, so ito ay galing dito, siniperate ko lang ang egg yolk, ang egg white, 5 egg white, 2 dl na sugar, and wala dito sa listahan dun sa tinignan ko sa YouTube. Ito ay flour soccer para i-mix sa maring, para medyo milk na naipagkatigas-tigas konti. And then ito ay cream dito sa Sweden, 5 dl na cream. So ito ang ilalagay natin sa torta. And then strawberry guys, so i-decorate natin yung top para mas maganda siya tignan, hapsay bat lantawon. So muna siya guys, so kani siya magama na ta kay udso na, so kani okay kana siya guys. So dito natin saksak na to siya, isaksak sa atong muka. Ay Jesus Christ. Okay, ganyan siya, and then ganyan. So first itong butter, and then sugar. Maganda to sugar guys. So maganda sugar. Sugar. Tanggalan eh. So kailangan na mix yung sugar and butter, kailangan na impact na mix yung nila, dalawang ingredients. Inayon lang nato, bahanin lang nato kay mura gi-force na duro. So makikita niyo guys, kung nakita niyo diha na na-mix na ang butter o ang sugar. So next ilalagay natin ang egg yolk, ito siya. So i-mix natin siya guys, i-mix natin. So makikita niyo guys, so nag-mix na yung yung egg niya, butter and sugar. So si-off sa nato siya, then ilagay natin lahat yung mga ibang mga ingredients na siya guys. So natin lahat ang mga ganito, lahat ng mga mga ilagay natin lahat ang naiwan ng mga ingredients guys. And ito siya, sugar and milk. So then i-mix din nato siya. So makita nyo guys, kita nyo ang gana na resulta ba? So kailangan na-mix siya lahat. Hindi na natin siya lakasan kasi parang pinors na yung hindi na maganda resulta. So ganyan, iiwan natin. So kailangan natin linisan to, lagay dito para matapos lahat. So kita nyo guys, nag-mix na siya guys, pero kailangan mo siyang i-mix lahat. So nakita nyo dito na kailangan ko siyang ilagay sa ibaba siya guys, kasi hindi maabot sa machine ba. So ayan, siya ka yung itong machine, wag mo nyo nang gamitin ng ganito pag gagawa kayo ng pinacho torta. Wag ito kasi
ano, hindi maganda ang resulta, basa siya guys. So gumamit na lang ako ng another machine. Ito siya, para soap siya ba, hindi pinursa ang yung pag blend. Ito is soap like you, charot. So ito, so binagyan ko siya ng konti ng harina kasi basa siya guys. Basta mahirap pala mag-bake sa bahay. Yung tatay ko mahilig siya mag-bake. Hindi siya magluto ng ano, gumawa ng mga torta, ay mga cakes, mga braid, mga special na mga braid. Ayun yung tatay ko. Ano siya noon kasi ang trabaho niya is sa bakery. Siya ang chef. Yung turuan niya yung mga empleyado na hindi masyado ano, magaling masyado sa pagluto ng mga bread. Tinuturuan niya hanggang sila matuto. Ito nga yung tatay. Pero ako, nawa man day. Ang tulong sa TikTok, hindi na sa TikTok. Ayun na pala. Kailangan may patience. Ang patience ko, wala akong patience. Wala akong patience niya, guys. Mahirap na, guys. So, maganda na ang resulta. So, hindi na siya basa kaayo. Hindi na basa ba? Kanina, sobrang basa guys dyan. Invite ako ng machine niya. Sobrang basa. So, ito, ginamit ko ito. So, nagigilito. Pero nilagyan siya kukunti ng harina para mawala yung basa ba. So, ito na siya guys. So, yan siya guys. Lalagay natin siya sa lagayan. Dito sa lagayan. So, ilagay na natin siya, guys. So, ito na siya. Ilagay man ang ibabaw. So, ito na siya. Hindi ako marunong magluto. Pero kung, ano man tawag nito, may kasabihan na kung hindi ka marunong magluto, kailangan may mag-practice ka. Unperfect makes you perfect. Charot. Taka lang in English, ano ba? Nawa na ganimao. So, yan siya. Kailangan. Tuloy ko, ato, ihurot, ubutang baka. Sayang, ang mga gipangutang na ingredients. Mahal na ang pagkauna, guys. Ginoo ko, sobrang mahal na. That chicken is sobrang mahal ng kilo. So, kailangan lagay mo lahat. So, siya. I-spread mo siya. Parang sandwich bread, charot. I mean, imo siya i-spread ba? Ganito siya. Spread mo siya guys. Spread mo siya. Ganyan no, i-spread. Kung mayroon kayong mga anak, turuan nyo magluto. Wala po kabalo mo luto. Wala po kukulit mo advice ba? Hindi naman masyado ako magluto. Copy lang sa TikTok or YouTube. Pero mag-advise, wag gas. Oh! Yung anak ko. Yes, anak. Wa na. Oh. Oh. Hilig itong bata ito magawa ng ano. Ng mga ano siya, sobrang daming mga ideas tong batang to. So, spread nyo na siya guys. Depende lang sa inyo. Gusto nyo square, o gusto nyo circle, o triangle, or whatever, or rectangle. So, depende sa inyong form ha. Okay. Done. Kita na. Suma na siya. Suma na siya guys ha. Kaya ito na pong maring. Maring na po datuhang. Hugasan na to siya. A few moments later. Panahon ngayon, kailangan natin ng may relasyon sa Diyos. Pura pagkukurik. Usahay po. Usahay. Manawag lang ako Ginoo kung na ako panganganlan. Pero proven tested guys ka nang basta na amoy Jesus Christ sa heart ninyo. I-accept ninyo as siya ang Savior na to. Malinis na siya and ito. So, gagawa tayo ng maring. So, ito yung ingredients natin. Yan, tatlo na yan. So, mamaya lang yung ng cream na yan. Ilalagay natin ang sugar. Ano? Sugar. Hindi sugar. Dito pala. Hapit. Hapit siya mabutang guys. Dandahanan mo siya paglagay sa sugar. Hindi mo siya idiretso lahat. Kasi hindi maganda ang resulta. So, ito na siya guys. Atin na siya i-mix guys. Mix na siya. Hagit lang ha. Kamurag naglisod ko. Sukuan. Lisura po. Ani mag-video eh. Siya para kana siguro. Ay, dili siya makita guys. Dili makita. Anak na siguro eh. Para makita. Mayroon akong niluto na potatis grating. Tada! Okay. So yan. Potatis grating. Pwede na yung gamitin yan sa bahay. So yan siya. Tapos na siya guys.
So makita ninyo, nag-white na siya. So idadahanon na, iman nyo na siyang hinay-hinay butang sugar. Lagay nyo konti-konti na sugar. Huwag mo yung ilahat. Huwag nyo buhis lahat ang sugar kasi hindi siya maganda ang resulta. So lagay nyo dyan. Mahirap pag dyan. And then ganyan. So kita ninyo. Ganyan. Kahina na siya kamaring. Ganyan. Aray ko. Sakit kaya kung kamot. At din so, nakita nyo guys. So, makita nyo dyan. Ang ganda. Wow. So, ganyan siya guys. So, lagyan nyo ang pinaka-last na sugar. Sugar. Then, i-mix din. Na makita nyo na, siya, hindi na siya basta. Na para na siyang maring. Huwag kayo maghintay na humigas ang maring ha. Kasi, hindi maganda resulta. Kailangan maring na soft. Hindi maring na hard. So, hapit na siya guys. Kunti na lang. Highlight kayo akong kamot. Yan. Kita nyo? Hapit na muna. Pwede na yung gumawa ka sa bahay. Try nyo ba? Masarap. Masarap siya guys. Masarap. Promise. Nakagawa na ako na last year. Summer. Gumawa ako ng cake ba? Noong summer. Ang sakit ng kamay ko guys. Sakit ng braso ko. Pang na siya. Pang exercise na rin siya guys. Hindi na kang hindi pumunta sa gym. Build na ka ng muscle. Sa arm mo. Sakit ko guys. Isura git. Ang hirap talaga magtagalog guys. Wow. Woo! So, tapos na siya guys. Oh my goodness God. So, ganinin nyo siya guys. Ganyan parang hindi na siya mahulog guys. Ganyan. So, para siya itaktak para gamit pa lahat yung mga hindi masayang ba? Hindi masayang yung mga nilagay natin. Kasi mahal na yun ang mga bilihan ngayon. Have you see? So na siya. Maring na siya guys. So, atong buhat soon is, sana. Atong sa tikman. Deguts. Very nice. Nilagyan ko siya ng flour sugar guys para maganda ang resulta guys. So na siya 1 day lang siya. Depende lang sa inyo kay minsan kasi guys kapag gagawa ako ng mga pagkain, mga torta dito sa bahay or bread or whatever, minsan iniiba ko yung mga ingredients. Nag-i-experiment ako ba? Pero nakita ko kanina sa TikTok guys na naglagay din sila ng flour sugar kasi para maganda ang resulta ng maring. Ganun siya guys. You can do this in your house if you have charot. Nag-English na si madam. Nag-English na si Inday. Kahit hindi marunong mag-English, charot. So ganun siya guys. Kailangan may love. Tingnan niyo. So makita ninyo. So tita. So pangganda guys. Oh my God. That's perfect. Oh Jesus Christ. God. Then after this guys, ilagay natin doon sa paper bake. So, tapos na siya. Malapit na siya matapos. Malapit na matapos, guys. So, tapos na siya, guys. So, perfecto. Ang mari, ilagay natin dito sa top. So, kayo na ang maghusga. So, na siya. Careful lang paglagay, guys, para maganda ang resulta. So, oh my goodness, I'm proud to myself. I am so proud to myself, guys. Kasi nakagawa ako ng sorte. Nag-undok na ba? So, ibutan na ito siya dire. Spread na siya. The same sa ginawa natin kanina sa ibabaw ba? Perfect kayo, guys. Oh, I'm proud to myself, you know. Thank you kay God. Bisag wala makikatarin-talit og luto. Pero, kung naging nga no? Kung di ka kabalo sa pagluto, makabalura ka kung i-try nimo sa imong kaguliyo na mag-practice na magluto. Try niyo sa bahay. So, kung pupunta ako sa Pilipinas, gagawa ako ng ganito sa pamilya ko para makatikim sila sa pagkain ng mga Swedish. As in guys, gawin niyo sa bahay, sobrang sarap. The last guys is cream. So, ito yung cream ng Sweden. May dalawang klase ng cream dito guys. Yung isa yung
kung magluluto ka ng maiinit na mga pagkain, mayroon siyang cream. Tawag niyo yun is cream. Lactose free cream kasi ang gamit namin na cream dito is lactose free. Kasi yung husband ko allergy siya sa ng lactose. And then ito ay para sa mga dessert. 5DL gagamitin. Okay, mix natin siya guys. Wala siyang murag ay nagkalisod naglagsik ang kanang ulit lang ako pagkatawa naglagsik siya guys lisod ka sa nanin kapilis ura po de ay wapa lang yung sa camera charot Kasi itong cream na ito guys is liquid siya. So kailangan mo siya i-blend guys para mahimo siyang maging cream siya. Pero, lagpot na sa mata tawa tago so kaya siya guys itong cream na ginawa ko is iba yung lagyan mo na lang nito ganito ba para hindi maglagpot ang kuan ba dahil ganito Jesus Christ. Sakit kaya akong kuan guys. Sakit kaya akong nagalagpot na tawa. Lahi magid ang cream dire. Dili hindi pareha sa Pilipinas ba. Kaya ko dire ko na ba. Ay, nagalagpot na ko. Oh, ta. Abi. Kaya na nga kaya nagalagpot na. nakita niyo, nag-cream na siya. Naging cream na siya guys. Tama na siya guys. Huwag mo siyang masyadong i-blend kasi iba kasi itong cream dito sa Sweden eh. Kasi kung i-blend mo siya ng sobra, magiging matigas. Hindi magana ang resulta. So ito siya guys. Oh. Okay. So makita niyo guys. Ito guys. Oh. Ito siya. Nam-nam. Dara ang cream guys. So yung nilagay ko kanina ay liquid siya, 'di ba? Na cream and then naging ano siya. Solid. Ano tawag nito? Basta ka mo na lang sabot. Kayo na lang mag-intindi sa sinasabi ko. Nag-mix na yung Bisaya Tagalog ko. Ito siya. So hindi siya ma-fall like you. Oh, charot. Good siya. Masarap siya guys. So, ilalagay natin siya sa refrigerator kasi naghihintay ako sa asawa ko. Bumili siya ng mandel na hindi buo yung slice na mandel ba kaya ilalagay ko siya doon sa torta. Ilagay natin siya sa refrigerator. So guys, nakita niyo sobrang dumi na dito. Tawa ang cream nagalagpot na bisag asa. Linis mo na ako guys. Oh my god, my beautiful fish. Charot. Joke lang para hindi boring yung video ko. So wapag ko ay ko aning camera pa. Joke lang. Joke lang tawo. Joke lang. So, maglinis muna ako guys kasi ang dirty ng kitchen. Mamaya na lang. Babu. A few moments later. Okay, lalagyan na natin siya ng mandel. Mandel guys sa top ba guys? Ito siya. Lagyan natin siya guys. Let's so. Ganda na torta ang ginawa natin guys. Sobrang ganda. Like you. Kasing katulad mo. Sobrang ganda. So, lagyan mo siya ng maraming toppings sa top. Itong mandel. Depende sa inyo kung hindi nyo lagyan. Nakadepende rin sa gusto nyo gawin sa torta ninyo. So, i-open natin ito. Open na to. Then, kukunin natin ang patatas grating. Kasi, ngayon, malinis na ang kusina, guys. Diyan. Okay, there. And then, ilagay natin sa oven for about 90 minutes, 100 degree Celsius sa oven. Doon lang sa, wag niyo ilagay sa oven sa top, doon sa, in the middle sa oven ba.
top and down. Sa tunga-tunga daw. So, then, 100 degree Celsius. Then, 90 minutes. First minutes, 30 minutes, and then 1 hour. So, nag-slice ako ng strawberry para sa decoration natin. Mayroon tayong maliit na pagtaran. Maliit natin. Ito ay sa anak ko. Bili ko yan sa birthday niya ba kasi yung bunso ko mahilig kasi siya sa magloto-loto, ganyan. So, wash your hands. Don't forget to wash your hands. So, mag-slice ta guys. Ito. Slice natin siya. So, depende sa inyo guys kung anong decoration ang ilalagay nyo sa tapinacho torta. So, kunin nyo yung pwede nyo siyang, itong grade, pwede nyo gamitin sa pag-decoration sa torta. Pwede nyo kainin yan, I think. Ugasan sa din nato na guys. Nakalimutan ko, ugasan na din. Ugasan, para wala yung mga germs sa pagkain natin. And then, after that, like that. And then, kuha tayo ng yung kutsilyo namin, tingnan nyo, wala siyang nasira yung holding ba. Kahit na nasira ang holding niya, magamit siya, ganito na lang. Hold. Sayang. Ganyan talaga mga Pilipino na hindi tinatapon agad yung mga gamit na magagamit pa. Recycle, kumbaga. Depende nyo guys kung anong gusto nyo. So, ganyan. Slice. Ganito. Depende sa inyo guys. So, slice. So, dandahan ka sa paggamit ng kutsilyo kasi mahirap na ma-slice ang daliri mo. Ay! Oh, naputol yung finger. Joke lang. So, today is Sunday, di ba? So, huwag natin kalimutan magpasama sa Diyos. Kasi binigyan tayo ng another new day, another challenging in life. Yan na siya. So, problema is parte na sa life natin. Dito ko lang na-realize sa Sweden ba guys na hindi pala pira or mga material things ang makapagbigay sa ng peace and satisfaction sa life, kundi ang ating mahal na Diyos lang. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng peace in mind, peace in heart. Siya, si Jesus Christ. Ano siya. So, importante sa atin na mayroon tayong relation sa Diyos. Kahit minsan guys, talaga naman, totoo naman ang kasabihan guys, na lahat tayong mga tao ay ma-fall and short, diba? Kada bang everyday, nakakagawa tayo ng mga kasalanan sa Kanya. Pero, babalik pa rin tayo sa Kanya. Yun yung totoo guys, na kahit anong mangyari guys, we have to create relation with God. Kahit busy ka, like example ng ganito, nagsaslice ako ng strawberry. So, usap ka na guys. Usap ka ni Papa God. Kasi nandiyan naman siya sa tabi mo eh. Hindi natin siya makita, pero mapipil natin siya. Mapipil natin yung presensya niya. Nandiyan lang siya sa tabi-tabi natin. Hindi tayo iniwan ng Panginoon kahit sa sobrang maraming problema na pinagdadaanan natin everyday. God is always there to protect us, to guide us, to provide us. He is our Redeemer, our Savior, everything. So, masasabi ko guys, pag may Diyos tayo sa buhay natin, sobrang peace ng mind mo. Sometimes, I doubt God sometimes. Kaya tao lang gid ko ta guys. Magawatan ng mga hindi maganda sa mata niya. Yung ganun. Pero, kung itry nyo isunod ang buhay nyo sa Panginoon guys, no regret guys. As in, i-change niya ang buhay mo. Total. Na hindi mo hiningi noon. Grabe si God. Ang plan mo ay mas para sa mata ng Diyos ay maganda siya, pero mas maganda yung plan ni God para sa atin sa future. Willing ka mag-trust sa Kanya kahit anong mangyari. Minsan kasi mahirap ako nga guys, minsan mahirapan ako mo mag-trust sa Diyos kasi para bang kailangan mo ng insurance, sabi ni Steven Prado, kailangan mo insurance before ka mag-obey. Ganon. Pero kung mag-obey ka sa Diyos na sundin mo ang gusto niya, you listen His words, then talagang perfect. Hindi ka talaga niya ilalagay sa isang kapahamakan
or mga sitwasyon na hindi kaya ng sarili mo. Before ni God ibigay ang mga problema, ay alam niyang makakaya mo. Ganun siya guys. So tapos na tayo sa pag-slice guys. So ito siya guys, itong green na ito guys, ilagay natin sa decoration ba? Sa puta. Nakasira man siya mamaya na lang. So ganun siya guys. Tapos na siya guys to. Tapos na siya guys. Ilagay na ko siya sa refrigerator kasi hindi pa yung tapos yung torta. And then magluluto ako ng corn sa mga bata. Hotdog pala. And then maglinis din ako dito sa pikas. Sa kusina ba. Hindi ko pa tapos maglinis guys. So mamaya na lang babo. A few moments later. After 90 minutes, natapos na din ang ating Pikachu torta. And then, makita nyo resulta. Itong sa gilid guys, yung bunso ko, tumikim siya. Kaya nakaganyan ang resulta. Pero, overall, ang resulta super ganda. So, lalagyan natin sila ng toppings guys. And decoration. Pag mag-slice ka guys, kailangan mo careful ka. Kasi talagang madudurog siya. Diba? Naduduro siya. So, kukunin ko itong pang lagayan ng torta. Ito na lang ang gagamitin ko guys. Meron naman pang lagayan ng torta pero ito simple lang. Ito ang gagamitin ko kasi marami kami din pag mag-slice sa side, din ituyok lang ba? Iikot lang siya. Parang table. Ayan. Natin siya yan. Nagamay ang akong pag-slice sa isa ka side ba. Uy. Ano siya, butangan natin siya og kanang grede cream. Lagyan ko siya ng marmalade kasama yung cream. So i-mix ko siya guys. Sabi ng mother-in-law ko, kailangan konti lang kasi malakas-lakas yung marmalade guys. Mas maganda yung lemon curd unta. Pero ito yung pinili kahapon ng anak ko, si Bunso. Lagay dito. Lagay siya dito guys. Lagay mo dito ang lahat ng gusto mo. So, ang ginamit ko guys is orange marmalade with whiskey. So, depende sa inyo kung anong ilalagay niyo sa ilalim. Sa ilalim. Basta nilagyan mo ng palaman. Ng laman ang torta para naman kanang elegant ba kainin. Hindi lang cream lang ang laman. Ganyan pala ang word. Lagyan mo siya ng panlaman para masarap kainin. So, gatutuyok na ng akuhang butanganan guys. Para siya. Then, after that, ilalagay natin yung half na torta dito. Pero, nadugmok man siya eh. Kailangan nato siya hinahinayin o butang kay murag, oh my goodness, ang ating explore. Nadugmok siya. Dayon. Kamating. So, hinayon siya pagutan. Dandahanin mo siya ilagay, guys. Agoy. Ay. Natutuyok na ang kuan. Ang mati. So, okay na lang na eh. So, butang. Tawa. Nagkuan kasi nahugasa sa atin. Ang natirang cream, ilagay natin siya pang decoration niya. Ito na guys. Ito yung lagyan mo siya ng decoration para maganda tignan. Pwede mo siya lagyan ng blooper, kung mayroong blooper, saging, pwede. Or pwede din cheese din. Pero dito sa Sweden, ang nilalagay talaga ng decoration often is strawberry, blueberry, mga prutas na ganyan para maganda and healthy. Kahit matamis ang torta. A few moments later. Ay, tawa guys. Okay na siya guys eh. So, pasensya na sa kusina guys. Kumain kami ng lunch. Bago pa kaming kumain.
ito na guys. Klart. Wow, nice. Perfecto! It's done. Yun. Tapos na siya guys. Nu får ni komma, får ni kaffe pojkar? Oy! Tara, tapos na ang aking torta. Siya guys. Jag tappar ju smaken när jag gör så. Mana? Abot.